Samantala, para ibigay sa atin ang kasalukuyang sitwasyon sa Albay, kaugnay pa rin ng posibilidad ng pagputok ng Bulkang Mayon. Nasa telepono po ngayon ang Executive Director ng Albay Provincial Risk Reduction Management Council, si Ginoong Cedric Daep. Magandang hapon sa inyo, si JC Tejano to, Sir Cedric. Kasi magandang hapon po. Yes, sir. Kumusta na ho ang ayuda natin sa mga inilikas na residente sa palibot ng Bulkang Mayon? Sa ngayon po, tuloy-tuloy pa rin ang ating support sa mga evacuees. Participation na po ito ng national government, partnership with the local government unit. At patuloy po yung aming coordination sa mga stakeholders na international community. Para po sa ganun ay nagtutulungan kami at ang procedure pong ginagawa namin is assistance one at a time. Executive Director, noong dati naming nakausap, si Albay Governor Joey Salceda, pinaliwanag niya sa amin na meron pang mga kailangan pang i-evacuate. Sa kasalukuyan ba, tumaas na yung mga numero ng ating mga evacuees o meron pa rin ba tayong mga tina-target pa na kailangan mailikas na mula sa permanent danger zone? Yung sa level ng alert level 3, yung target namin for evacuation, sobra-sobra na kami. Lumampas na kami doon sa target. In fact, may mga nag-evacuate lang hindi pa dapat. Kaya tuloy naman nasa paanan ng bulkan na umaabot na sa 8 kilometer high danger zone. Sana ililipat namin sila sa evacuation center once na nag-declare ng alert level 4. Pero dahil bumalaw na sila, hinahayaan na namin sila sa evacuation center para pa nag-alert level 4, kunti na lang ang aming gagalawin. So ilang mga pamilya itong pinag-uusapan natin, Executive Director? Ngayon, pinag-uusapan natin, nasa mga 53,000 people na, mga 12,000 families. And sasapat ho kaya ang relief goods natin para sa kanila? Na-handle naman namin, nakaprogram yan na yung sa DSWD program, 1 kilo per family per meal, ang allocation nila o 3 kilos per day. Pero yung sa province, nag-allocate po kami ng 5 kilos per day. Alright, Executive Director, ilang araw na pong medyo tumatahimik yung aktibidad ng bulkan. Ang tawag nila, Mayon lull daw ito. Ano po yung abiso sa kasalukuyan sa inyo ng FIVOX kaugnay nito? Mula noong September 15 hanggang September 22, mataas ang activity niya, mga mataas ang events parameters. Pero noong September 23, medyo bumaba siya. Pero hindi nga nangangahulog ang quiet siya at hindi gumagalaw. Kasi everyday, meron pa rin tayong volcanic quakes, meron pa rin tayong rockfalls. Hindi lang katulad ng mga nauna na matataas ito. At saka yung sulfur dioxide emission natin, dati mga above normal lang ng konti. Pero ngayon, mukhang ito yung pinakamataas ngayong araw, yung sulfur dioxide emission, na umabot siya ng 1,421 tons per day, na supposedly, ang normal yan ay 500 tons per day lang. And ano yung indikasyon daw nito, Executive Director? Ano yung ibig sabihin nito? Lumalapit na ba yung posibilidad talaga na pumutok na ang bulkan? Ang sabi ng FIVOX niyan, tuloy-tuloy pa rin ang degassing, tumataas pa rin ang pressure niya sa ilalim, para sa ganon ay nag-iipon siya ng lakas para pag meron siyang sapat na lakas para itulak yung magma pataas at magkaroon siya ng pressure, yun ang tinatawag nating volcanic eruption. Dahil may mga nakabara pa daw na mga magma, na mga lava sa ibabaw, yun ang na pinapakita niya na mukhang kukunti lang ang activity. Pero ang pinag-uusapan namin ng FIVOX dito based sa conclusion, upward trend pa rin ang nakikita ng FIVOX para kailangan pa rin i-maintain namin ang evacuation activity at pabalikin ang mga tao sa 6 kilometer radius permanent danger zone. Executive Director, alam namin yung effectivity, alam natin ngayon yung efficiency ng ginawa nating evacuation. Pero meron hong mga nagsasabi na medyo kaduda-duda yung pagkatahimik nga or yung pagbaba ng aktibidad ng bulkan dahil kapag daw ganito yung sitwasyon, posibleng maging napakalakas ng mangyayaring volcanic eruption. Meron ba tayong contingency plan kung sakaling lumampas ng danger zones na in-identify natin yung panganib na dulot ng volcanic eruption?
Okay, ang pattern na sinasabi nila, yung katulad ng 1984 eruption, kung saan nung September 9 hanggang September 14, nagkaroon siya ng activity. Pero after September 14, naging silent siya hanggang September 23, kung saan nagkaroon siyang malakas na explosion na inabot hanggang 6.5 kilometers yung inabot ng pyroclastic flow pababa. Pero yung pataas niya, yung ash column, based dun sa volcanic explosion, umabot siya ng 14 kilometers galing sa crater or 16 kilometers galing sa ground. Yun ang sukat ng ash column na epekto ng pagsabog niya pataas. Alright. So, pag ganun ang situation, hindi pa rin pwedeng talagang sabihin katahimik. So, yun pa ang reason kung bakit kailangan pa nating talagang taasan pa ang ating paghahanda para sa ganun, ma-prepare natin yung dapat na gawin. Hindi katulad nung year 2001 kung saan after, 2001 nung nagkaroon kami ng eruption at nung tumahimik yung volcan, pinabalik na yung mga tao kasi mukhang quiet na yung volcanic activity. And then, all of a sudden, bigla siyang pumutok. So, bigla naman kami pinabalik yung mga evacuation centers na ang hirap gawin. Kaya, sa ganun, kahit quiet siya, hanggat hindi nagsasabi ang PHIVOLCS na pababa na ang trend at binabayan sa level, hindi pa rin po namin pwedeng pabalikin yung mga tao. Okay, Executive Director, isa rin hong bagong balita, no, yung pagpapanatili ng Albay bilang venue ng isa sa mga meeting ng APEC. No, ito naman po ay sa Disyembre pa. No, pero sa kasalukuyan, does this affect po yung operations ng PDRRMC or yung inyong mga plano rin para sa mga susunod na araw o linggo? Hindi naman maapektuhan kasi iba ang structure namin sa APEC, iba rin ang structure namin sa Disaster Risk Reduction and Management System or Operation. Magkakaiba ang structure niyan. So, hindi naman apektado. At saka yung location naman ng APEC, yung Legazpi City, ay nasa 15 kilometers away. In fact, habang may activity ang vulkan, maraming conventions na ginagawa dito sa Legazpi at sila nag-aabang na kung halimbawa sakaling pumutok ang vulkan, makikita nila yung actual explosion. Yung Legazpi naman, ang layong-layo po niyan. Hindi nga tayo aabotin dito ng... Yung siguro ang pyroclastic flow, wala pang halfway papunta ng Legazpi ang aabotan ng impact nun. Alright, Executive Director, panawagan na lang po siguro sa taong bayan at sa national government. Para sa taong bayan, ang safety natin sa vulkan ay nandyan lang. Pero ang threat hindi natin may iwasan kung tayo ipapasok sa prohibited zone, 6 kilometer radius permanent danger zone at saka 7 kilometers extended high-risk zone sa southeast quadrant. Manatili lang po tayo sa safe na lugar kahit pumutok ang vulkan, safe tayo. Pero sa national government naman, tuloy-tuloy po ang aming pakikipag-ugnayan sa inyo para po sa ganun ay sa katuparan po natin yung team effort pagdating sa disaster preparedness and response. Para sa ganun po ay partnership pa rin tayo at wala tayong overlap and duplication, intercomplementation po yung ating ginagawa. So we are still expecting for your full cooperation and support pagdating po sa operation natin at patuloy po tayong natin i-maintain ang ating cluster approach para sa ganun po i-maintain ang ating smooth coordination. Alright, maraming salamat sa inyo, Executive Director, para sa pagbigay sa amin ng inyong panahon. Yan po si Albay PDRRMC Executive Director Cedric Daep.